Hilig ni Jenny Rose ang dumungaw sa bintana ng kwarto niya araw-araw. Umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit madaling araw nga ay dumudungaw pa rin siya. Wala siyang pinipiling oras. Basta wala siyang ginagawa ay dumudungaw siya sa bintana at pinagmamasdan ang labas ng bahay nila. Pinapanood lang niya ang mga sasakyan na dumadaan, ang mga batang naglalaro sa labas, at ang ginagawa ng mga kapitbahay nila. Masaya na siya sa ganun. Kontento na siyang yun ang ginagawa niya. Hindi rin kasi niya hilig ang lumabas ng bahay nila. Nahihiya siyang makipaglaro sa mga bata sa labas. Ayaw rin niyang may ibang taong makakita sa kanya. Yun ay dahil kilala ang pamilya niya sa lugar nila na pamilya ng mga sindikato. Kaya natatakot siya na baka kapag may nakakita sa kanya ay awayin siya at tanungin siya ng kung ano-ano tungkol sa pamilya nila. Wala pa naman ngayon sa bahay nila ang mama at papa niya. Kaya natitiyak niya na may mga mangungulit sa kanya para alamin kung saan nagtatago ang mga ito. Kahit nasabihin pa niyang wala siyang alam, sigurado siyang walang maniniwala sa kanya. Baka isipin pa nga ng mga ito na nagsisinungaling siya. Napapabuntong hininga na lang siya sa tuwing naiisip niya ang bagay na yun. Sa mga sandaling ito, ang kapatid lang niya na si Julie ang kasama niya sa bahay nila. Nasa kabilang kwarto lang ito at ngayon natutulog na. 10 PM na ng mga oras na yun. Hindi pa rin siya makatulog, kaya nakadungaw na naman siya sa bintana ng kwarto niya. Nakatingin siya ngayon sa bagong lipat na kapitbahay nila, na nasa tapat lang ng bahay nila sa kabilang kalsada. Kung tama ang pagkakatandaan niya, magkapatid ang bagong lipat na yun, isang babae at isang lalaki. Hindi niya pa alam ang pangalan ng dalawa. Hindi pa nga niya nakikita o nakakausap man lang ang mga ito. Pero ang nakapagtataka, hindi na agad maganda ang pakiramdam niya rito. Nakatitig lang siya doon sa bahay na yon ng diretsyo. Hindi niya inalis ang mga mata niya doon dahil gusto niyang makita ang itsura ng magkapatid. Inantay niyang magpakita ang mga ito. Hindi naman siya nabigo dahil wala pang 10 minuto ay nagpakita na nga ang mga ito sa kanya. Ngunit hindi niya inasahan ang tagpong masasaksihan niya. Nakita niya ang magkapatid sa isang kwarto na may pinapatay na mag-asawa. Ito yung mag-asawa na palaging may kaaway sa lugar nila, sina Mr. and Mrs. Valderrama. Pinapatay sila ng magkapatid na yun, pero sa kakaibang paraan. Kinakain ng magkapatid ang mga lamang loob nila habang may malay pa sila. Nakabusal ang mga bibig nila kaya walang makarinig sa kanila. Nakangiti lang ang magkapatid habang sarap na kinakain ang katawan ng mag-asawang yun. Napalunok ng laway si Jenny Rose dahil sa mga napanood niya. Ilang saglit pa ay nasuka siya at hindi niya inasahang sa bintana ng kwarto niya yun magagawa. Gulat na gulat siya dahil sa ginawa niya. Mas lalo pa siyang nagulat nang mapalingon ang magkapatid sa direksyon niya at magtama ang mga mata nila. Sinenyasan lang siya ng mga ito na huwag maingay at napatango lang siya. Matapos yun, ay sinarado niya agad ang bintana ng kwarto niya at pinilit niyang matulog agad. Nang magising siya, 3:00 pa lang ng madaling araw. Humihikab na bumangon siya mula sa pagkakahiga at naghilamos muna saglit. Pagbalik sa kwarto niya, nagpunas muna siya ng muka bago kinuha ang kanyang salamin sa mata na nakapatong sa maliit na lamesa. Pinunasan muna niya ang lente nito bago ito'y sinuot at magtungo sa bintana. Tinanggal niya ang kurtinang nakaharang rito. At gano'n na lang ang gulat niya nang makita kung sino ang nakasilip mula sa labas. Ang isa sa magkapatid na nakita niya kanina, yung lalaki.
Nasa labas ito ngayon ng bintana niya. Nakangiti ito ngayon ng malademonyo sa kanya. Magsasalita pa sana siya para magmakaawa. Ngunit huli na dahil nabasag na nito ang salamin ng bintana at nakapasok na ito ngayon sa loob ng kwarto niya. Ang akala niya ay palalampasin ng mga ito ang nakita niya kanina. Ngunit mukhang nagkamali siya. Wala na siya ngayong mapupuntahan pa. Katapusan na niya.